Hey, it's time for Sarah's Bedtime Stories. Episode 82, The Best Gift for My 30th. One Saturday morning, magkikita kami ng best friend ko kasi kakauwi niya lang. Tapos sabi niya, magmi-meet kami somewhere. And then sabi ko, sige, mag-OOTD tayo. Kasi parang hindi naman ako mahilig lumabas. So madalang lang yung mga times na lumalabas ako. So that's my chance to dress up. And then, dahil doon, napag-usapan namin yung kulay ng susuotin. And then, bigla niyang sinabi sa akin, "Girl, from green, naging black, ngayon pink," sabi niya. So, yun yung mga random na naging colors ko sa mga suot ko. And sabi niya sa akin, nag-iiba na yung mga changes ko. And dun sa convo namin na yun, kahit random yun, na-realize ko rin na, I've changed. Kasi yung best friend ko na yon, best friend ko siya mula high school ako. So basically, nag-meet kami when I was still 12 years old. Ngayon, nasa 30 na ako. Like, magta-30 na ako. So 18 years niya na akong kilala. 18 years niya nang nasubaybayan yung mga changes sa buhay ko. Hindi lang sa kulay. Nung napag-usapan namin yon, na-realize ko na, grabe, 3 dekada na pala akong nabubuhay sa mundong ibabaw. Pero alam mo yung pakiramdam na hindi mo namalayan na 30 years na yon, yung parang dahil sa dami ng ginagawa mo, sa dami ng iniisip mo, wow, sa dami ng mga priorities mo, parang hindi mo namalayan na ang bilis lumipas nung kabataan mo or yung mga araw na yon. Like, kami ng best friend ko, sa isip ko parang kami pa rin yung seatmates dati nung high school kami. Pero kung titignan mo, nasa Japan na siya. Alam mo yun, may buhay na siya doon. Iba na yung routines namin. Pero parang we're still the same schoolmates, ganon, yung, or classmates, ganon yung nasa isip ko. After ng convo namin na yun ng best friend ko, kinagabihan, I felt like I needed to think about kung ano yung nangyari sa akin sa nakalipas na 30 taon. Tama ba? 30 years. Isa dun sa mga na-realize ko was that dati kapag umaabot na ng 30 or 31 yung mga mas matanda sa amin, parang inaasar namin sila na, ay, malapit ka nang mawala sa kalendaryo, yung mga ganun. Tapos, ngayon, ako na. Kami na yung nasa point ng buhay namin na malapit na rin mawala yung edad namin sa kalendaryo. So, dahil doon sa convo namin na yon, that was 2 months before my birthday, naisip ko na ano ba yung mga nagbago ngayong 30th birthday ko. Naisip ko, even before, I love celebrating birthdays. Feeling ko isa yun sa mga hinihil ko. Well, as a kiddo myself, marami akong mga wishes, birthday wishes na tinupad or ginawa for my younger self tuwing birthday ko. I remember the time, I think I've shared this already in my podcast episodes, pero i-share ko ulit para sa mga hindi pa nakarinig ng kwento na yon, or baka nakalimutan na rin natin yon kasi hindi ko alam kung anong episode ko sinabi yon. But I mentioned before na my younger self, lagi niyang gusto ng birthday cakes kasi feeling niya yung birthday cake kapag may birthday candles, tas nag-wish siya, matutupad. So before, when I was younger, nung hindi ko pa afford ng cake, I used to buy or I used to put mga cupcakes, tas pagpapatong-patungin ko sila, tas maglalagay ako ng candle sa taas to think na yun yung cake ko tuwing birthday ko. So that was one of the things na I wished kapag birthday ko. Hanggang sa habang tumatanda ako, nag-order na ako ng cakes, nagpa-personalize na ako ng cake, binigyan na ako ng mga kaibigan ko, binigyan na ako ng mga former students ko. So parang yung wish ko na yon, nag-heal na siya. And then there were also times na kapag birthday ko, gusto ko may bago akong red dress, may bago akong shoes, may bago akong bag, which I think somehow ginawa ko pa rin naman siya kasi I still love buying clothes for myself. Pero alam mo yun, parang hindi na siya ganun ka importante sa akin kagaya dati. Pero na-realize ko na yung mga moments ko na yun tuwing birthday ko, yun yung mga nagsistay pero nag-change din. And then ngayon na magto-30 na ako, na-realize ko na, ang dami ko nare-realize na guys, pasensya na. Na-realize ko na I still love birthdays. Parang
gusto ko pa rin naman siyang sineselebrate, pero it's not as loud as before na parang kapag birthday ko dati, excited ako magbasa ng mga messages, excited ako mag-post ng mga birthday photos, excited ako sa cake ko. Alam mo yon, parang the younger me is healing. Ganun yung nararamdaman ko dati. Pero ngayon, something in me has changed. I remember na na-mention ko rin sa podcast episode ko before na I was thinking na kapag 30th birthday ko, magse-celebrate ako ng something na bongga with a lot of people, the people who are dear to me. And then ngayon na nasa edad na ako na to, like months before my birthday, I was thinking, gusto ko ba talagang mag-celebrate ng ganon? And then na-realize ko na just like the stories I wrote in my second book, 30 Ways Love Found Me, yung klase pala ng pagmamahal na gusto ko is hindi yung loud and grand, pero yung quiet, consistent, and ramdam. Yung feeling na yung pagmamahal na hindi mo lang siya mararamdaman on that day, but you'll eventually feel it every day. Na kahit hindi mo birthday, ramdam mo yung love na yon. I think that was one of the stories that I wrote in my 30 Ways Love Found Me. Sinabi ko doon na before, I used to wait for my birthdays para ma-feel ko na I am loved, I am celebrated, I'm appreciated. Pero as I grow older, na-realize ko na yung mga kaibigan ko, yung mga taong malapit sa akin, hindi lang naman nila pinaparamdam sa akin yung pagmamahal na yun kapag birthday ko. They make it like it's my birthday every day. So parang doon sa mga moments na yon, na feel ko na yung birthday ko can feel like a normal day. Kasi nararanasan ko naman. Well, so yun yung mga changes na naramdaman ko pertaining to how I celebrate my birthdays. Naalala ko before, tinanong ko yung favorite person ko kung anong gusto niyang gawin sa birthday niya. At ang sagot niya sa akin was matulog. So dati hindi ko pa gets. Ngayon, I feel it. Gusto ko na rin matulog sa birthday ko. Alam mo yon, yung pahinga, yung complete and uninterrupted sleep. Gustong gusto kong ginagawa yon hanggang ngayon. Akala ko dati lang, pero hanggang ngayon gusto ko siyang gawin. And nung 29th birthday ko sana, yun yung gagawin ko. Pero nagkaroon ng mga ibang ganap. Pero I hope, ngayon na birthday ko, yun din yung gagawin ko. Kasi parang for me, ang sarap nung feeling ng time for yourself na nakahiga ka, malamig, tapos naka-blanket ka, yung parang comfy, tapos nakasindi yung favorite scented candle mo. And then it's either you're watching your favorite movie or listening to your favorite song. I feel like that's a form of self-relaxation. Tapos, dagdag mo doon, syempre, yung sumasagot ka ng mga messages or you write thoughts, di ba? Alam mo yun, yung parang quiet moment for yourself. So, I don't know if ako lang to or sa mga kapwa ko trentahin if nararamdaman nila to. Pero, that's one thing na naramdaman ko na nag-iba sa akin. Kasi before, nilulook forward ko yung may makasama ako tuwing birthday ko. Pero ngayon, parang having myself is enough for me. Wow! Kaya lang, dahil nga paborito ko pa rin ang birthday na sineselebrate, syempre, i-celebrate mo pa rin yung pagkasilang mo here on earth. So, iniisip ko, anong pwede kong gawin for my 30th birthday na ramdam ko siya, pero quiet din siya. Yung may impact, pero hindi ganun kaingay. Ilang weeks ko siyang iniisip kasi sabi ng best friend ko noon, mag-celebrate daw ako sa Jollibee, birthday party. Gusto ko namang makita si Jollibee, pero ayoko mag-celebrate. Tsaka, hindi ko alam sinong i-invite. Yung mga ganun. Wow, hindi ko alam sinong i-invite. So, sabi ko, parang hindi siya for me yung ganun na ganap. And then, one afternoon, it was my episode 77, yung How Small Moments Made Me Feel Alive Again. Marirelease siya, and then, syempre, papakinggan ko siya bago ko siya i-publish. Narinig ko yung kwento ko how my dreams or how my love for storytelling has become the way for me to feel alive, to get excited, to be happy, in moments na parang feeling ko down ako. Nung napakinggan ko yung episode na yun, na-realize ko na, baka ito yung sagot sa tanong ko kung paano ko isa-celebrate yung birthday ko. Kasi na-realize ko na that was a gift from God na binigyan niya ako ng pangarap na
gagawin at tutuparin in this lifetime. So, now that I'm 30 years old, naisip ko na why not give it to myself as my gift? Na total nare-realize ko naman ngayon na 30 ako na ito yung gusto kong gawin, na ito yung pangarap ko. Bakit hindi ko pa spoil yung sarili ko at ibigay talaga sa kanya yung gusto niya? Doon ko naisip yung sinusulat ko na third book. Actually, I plan to launch my third book sa Manila International Book Fair, which is on September. Kasi yun yung parang time for me na mas mahaba at saka mas makakapag-prepare ako. Kaya lang, natapos ko siya agad. So, it's just there waiting. Tapos nung narinig ko yung episode ko na yun, sabi ko, baka this is the sign. Baka instead na hintayin ko pa yung September, baka i-launch ko na siya today, sa birthday ko. Nung moment na naisip ko yun, sinend ko siya sa publisher ko and it was accepted. And nag-start na yung paggawa nung libro. So naisip ko na baka just in time for my 30th birthday. So doon ko naisip na thank you universe, thank you Lord, kasi binigyan mo ko ng way to celebrate my birthday the way I wanted it. Kasi gusto ko ng quiet pero may impact. And naisip ko na it's a perfect time for me to launch a book on my birthday kasi bukod sa ito yung regalo ko sa sarili ko, it will become memorable din kasi sa akin na nilook back ko yung 30 years of my life in this book. And at the same time, yung impact ng 30th birthday ko, it's written in the book and it will hopefully help other kiddos out there na wala pa sa 30 or papunta na sa 30 and gusto ng mga stories na somehow magga-guide sila. So parang this might be the answer na hinahanap ko when I said na isa sa mga pangarap ko is mag-iwan ng legacy. So, hindi ko lang alam noon kung paano ako makakapag-iwan ng legacy pero na-realize ko na baka ito yun. Isa pa, I'm a sentimental person. I hold on to memories. Through the stories I write and through the episodes that I publish, dun ko nakikita yung impact or nakikita ko yung effect how a moment can last forever through stories. Kasi may mga times na nakalimutan ko na yung isang bagay pero pinaalala siya sa akin ng podcast episode ko. Hey, Sarah here, a podcast host, author, and speaker. I speak at school events, campus programs, seminars, team buildings, and more. If you are looking for your speaker for your upcoming event, well, worry no more. I got you. Just message me on my socials. It's Sarah's Bedtime Stories or email me at sarahsbedtimestories@gmail.com. Excited to see you. May mga times na parang pakiramdam ko hindi ako love ng isang tao pero pag binasa ko yung mga journal entries ko parang mareremind ako na I was loved. So, same reason and same purpose kung bakit ako naglalabas ng libro, bakit ako naglalabas ng mga podcast episodes. Personally, it's my way of documenting and romanticizing my life. Kasi, I don't know, baka makalimutan ko rin to years from now, yung mga bagay na kinukwento ko ngayon, baka maging alaala na lang na hindi ko na ma-recall. So, at least I do have these things to remind me of what happened. About the book, since it's my gift to myself for my 30th birthday, it's kind of different from the previous two books. Kasi yung Finding Good Everyday, it's random stories that happened in my everyday back in 2017. My second book, 30 Ways Love Found Me, it's about the love that has stayed with me, yung love na nagparamdam sa akin kung gaano kasarap mahalin at magmahal. My third book is quite different because it's really about kiddos' life, both good and bad. I wanted to share this time na growing up, I also had my challenges. I also had my moments na parang, kaya ko pa ba? I also had my moments na, Lord, bakit? Lord, help. I really had those moments. And habang sinusulat ko tong libro na to, na-realize ko rin yung difference niya sa dalawa. Kasi nung sinusulat ko yung dalawa, it's just a happy me. Yes, I did cry in between pages. Pero yung ngayon, yung pangatlo, parang it's a different kind of experience para sa akin. Kasi inaalala mo yung mga bagay na nahirapan ka. And isa sa mga na-realize ko while writing this book was,
yes, naaalala mo yung mga moments na it was hard for you. Alam mo na nag-struggle ka, pero you cannot feel the same hardships as before. Parang hindi mo na siya nararamdaman na ganun siya kahirap at kabigat. Basta alam mo lang na naging mahirap siya at mabigat. So, it's like a way of reminding myself then and other people na yung hardships na pinagdadaanan mo ngayon, lilipas din siya. Kasi ang dami kong moments na talagang sinasabi ko sa sarili ko na I cannot. Pero look at me right now, nandito pa rin naman ako. So thank you Lord and thank you to the people around me. Kasi hindi ko rin in-expect nakakayanin ko yun. Kasi I had a lot din naman na pinagdaanan nun na I feel noon is hindi ko kaya. Dahil doon sa na-feel ko na parang, yes, alam ko na nahirapan ako before, pero hindi ko na maalala yung mga details. I tried to check on my previous journals, and nung tinignan ko yung mga journals ko, grabe yung mga pinagsasabi ko doon. As in, alam mo yung raw and honest version of yourself, nandun siya. Yung may mahal ka sa buhay na biglang nawala, na dati constant mong kausap, tapos biglang hindi mo na siya makakausap. I really thought that time hindi ko kaya yon. I also had those moments na nawalan ako ng trabaho, wala akong pera, wala akong pang skincare, hindi ko alam kung anong gagawin ko. And then makakarinig pa ako sa ibang tao na sayang ako, na buti pa si ganito, buti pa si ganyan. The comparison, alam mo yon. Meron pa akong mga nakasulat sa journal ko na I really want to eat but my budget says no. Alam mo yon, yung feeling na nagutom din ako dati. So yun yung mga kwento na isulat ko dito sa book 3 habang sinusulat ko siya chapter by chapter magsimula nung bata ako hanggang lumaki ako. Wow! Biography yan. Hindi. Maraming mga moments ng buhay ko na na-feel ko na na-challenge si kiddo. Pero yun yung mga moments na na-transform siya. Kaya lahat ng chapter na yon nilagay ko talaga, including yung mga heartbreaks ko na hindi ko masyadong kinukwento, pero sa book na to, in-include ko siya kasi that's part of who I am today. Without those experiences, I couldn't be this person. One thing that I love most in this book is the fact na akala ko dati kiddo is weak because she is so genuine, she is so innocent. Akala ko mapapahamak siya. Akala ko masasaktan siya ng paulit-ulit. Alam mo yun? Pero now that I turn 30, naging proud ako kay kiddo. Before, I used to be shy na I'm genuine, I'm innocent, I'm kiddo, feeling ko I'm so vulnerable, ganun. Pero ngayon, nung natapos ko siya and binasa ko siya, sabi ko, I'm proud of you, kiddo, na ako mismo nilimitahan ko yung sarili ko when I was younger. Pero na-realize ko after how many years na kaya ko naman pala. Na yung pagka-soft ko pala, yung tinuturing kong weakness before can actually become my strength now. Kasi yun yung reason kung bakit ako nakapaglabas ng mga stories, kung bakit ako nakapag-record ng episodes. Kasi feeling ko yung mga stories ko na to, I wanted to share them with people. Gusto ko nang makikinig sa akin. And ngayon, the last time I checked, nasa 1,900 Spotify followers na tayo and 400 plus on YouTube. Sabi ko nun, kahit isang tao lang na makinig sa akin, I'm okay. Ngayon, meron ng 1,000 plus. Magto 2,000 na. So, parang for me, ano pang hihilingin ko na nagagawa ko na to? Sana lang, may hihiling pala ako, Lord. Sana mangyari to na tuloy-tuloy at maging consistent siya para more stories to publish and more episodes to produce. So, my thoughts, the best gift for my 30th birthday is my third book, When Kiddo Met Miss Independent. Siguro yung book na to is just the symbol of the real gift that I gave to myself. I think the best gift talaga na binigay ko sa sarili ko is allowing her to grow and allowing her to choose herself. Kasi na-realize ko rin through this book na all these years, I was listening to Kiddo's voice.
How ironic na naghahanap ako ng makikinig sa akin, pero si kiddo pala ang dapat makinig sa sarili niya. Na-realize ko lang 'to when I was having a conversation with my friend. Sinabi niya rin sa akin yon na, "Ate, before you are searching for people to listen to you, now it's you na nakikinig sa sarili mo." And that made me realize na maybe that's the best gift of myself to herself. Pero bukod sa mga na-realize kong 'to, na-realize ko rin na sa 30th birthday ko, na-realize ko na I am practicing self-love. Kasi before, ang dami kong mga hinihintay na bagay na gusto kong gawin ng ibang tao for me. I waited for someone to buy me white roses. I waited for someone to write love letters para sa akin. Pero na-realize ko na naranasan ko na pala yun or ginawa ko na pala yun through this book. This book, yung cover niya has white dandelion. And if you are asking me bakit yun yung flower, well, syempre, nasa book yun. Bili muna kayo ng book para malaman nyo. But kidding aside, na-realize ko na yung mga gusto kong maranasan before na I am waiting for someone to do that for me, na parang ginawa ko pa silang sign na kung sino magbibigay sa akin ng white roses, siya yung sasagutin ko, things like that. Pero ngayon, na-realize ko na bakit ko kailangang hintayin yung ibang tao na gawin yun para sa akin kung kaya ko naman pala siyang gawin sa sarili ko. So, hindi man ako nakatanggap ng white roses on my birthday, pero meron naman akong white dandelion sa libro ko. Hindi man ako nakatanggap ng love letter, pero meron love letter si Sarah kay Kiddo or si Kiddo kay Sarah. Basta yun, meron akong love letter for myself, to myself. And hindi lang love letter eh. Actually, yung buong kwento niya, sinulat ko para sa kanya. To sum it all up, the best gift for my 30th is allowing myself to love her and accepting that love. Since this is my birthday episode at nagkulot ako today at ng lipstick, Sarah May, Kiddo, Miss Independent, ano man ang tawag ko sa'yo, please know and remember that I love you. I love you so much. I'll do everything to make you happy. I always want to see you smile. I want you to achieve that kind of life that you've always dreamed of. Yung free to be yourself and free to choose the things that you want for yourself. Happy birthday. I'm proud of you for the woman you've become and from the woman you are still becoming. Happy 30th birthday! And to all my podcast listeners and Sarah's Bedtime Stories readers, my book is now available. Please click on the link below. Huwag nyo na akong bigyan ng kahit anong regalo. Wow, kala mo naman bibigyan. If this book is my gift to myself, sana kayo rin, bigyan nyo rin ng regalo si Kiddo by getting the book. Click the link on the description box. And for more stories like this, please do not forget to like, share, and comment or give a 5-star rating here on Spotify for Sarah's Bedtime Stories. Thank you for supporting Sarah's Bedtime Stories, whether in podcasts, in talks, or in books. Dahil sa inyo, nagiging masaya, hindi lang birthday ko, pero my everyday. Thank you so much. Good night. Mwah! Happy birthday, kiddo! Bye!